So ayun mga kasabwat, good day sa inyo. Ayan, mapapansin nyo yung motor natin pinali ko na sa stock. Stock na handlebar, side mirror na lang ang hindi niya ni stock guys. Diba? All stock na yan. Ayan pakinggan nyo yung makina. Ganda ng tunog, di ba? Yan ang minor niyan guys. Sana rinig nyo. So nung lumuwas ako, yeah. Wait lang, baba lang natin to. So nung lumuwas ako guys, nakapansin nyo yung handlebar natin naka low rise. So tinesting ko lang yon kung kung convenient siya. So hindi siya naging convenient dahil sa parking namin. Yung parking kasi namin guys, sa may iskinita lang. So mahaba yung handlebar, kaya binaklas ko. Binalik ko tong stock na to. Hindi ko na binalik yung universal na handlebar ko kasi medyo nakakasawa na din. Wala namang problema. Kaya lang, syempre mataas na yung motor natin, binalik ko sa stock. So yung handling niya nagbago. Hindi siya compatible sa ganito kataas na setup. Kailangan talaga stock. So yun, balik to stock tayo. Nilagyan ko lang ng pro trapper, ayan para kahit pa paano may sabitan tayo ng tinapay. Sabitan ng tinapay. Init ng panahon Side mirror na lang ang dito. Side mirror na lang ang hindi stock. So okay pa naman yan, di ko na yung papalitan. Saka yung side mirror ko na stock na andun na sa isa kong motor. Kinabit ko na doon sa probinsya. Kaya yun, hindi ko na pagtyagaan ko na lang to kahit may basag na. Kabago-bago nagkaroon ng basag Tara, let's go. Hindi pa dito tapos Up, bante. So, ano ang pinagkaiba ng stock na handlebar sa mga unang-unang mataas to guys mataas. Magandang magandang handling ng stock na handlebar. Yun nga lang, kapag mabibrate yung motor mo, ramdam na ramdam mo dito kasi wala tong dugsong Hindi kagaya nung universal na ginagamit ko, may mga dugtong siya. Medyo nalileson yung vibrate niya. Hindi ganun kalakas. Pero wala naman masyadong vibrate kasi nga ang sprocket natin ay sakto sa riding riding habit. So okay naman. So ganyan na yung forma niya. So ito talagang pang malayo ang biyahe na to. Yung ganitong setup ang taas ng niya ng position. Diba? Napakasarap talaga guys gamitin ang stock na TMX Responsive yung throttle. Kasi belong-belo yung niya Timplado yung niya, yung throttle, yung haba ng cable, sakto. Pati yung clutch, sakto din. So walang bitin kumbaga. Ayan diba? Tapos ang gaan pandalahin, para ka lang nakaupo sa sofa Natuwa ako dito sa handlebar na to. So nasa 39,000 na siya malapit na mag 40,000 kilometers ang odo. Tumatagal-tagal. Ang kagandahan lang guys sa TMX, hindi ko alam kung sa lahat lalo na kung magaling kang gumamit, may proper ka ng paggamit, maganda yung performance niya habang tumatagal. Nagiging mas smooth kaysa sa dati nung bago-bago pa. Smooth siyang gamitin, lalo na binalik ko sa stock. Smooth talaga kunting pihit mo lang ng silinyador diba? Tapos ang hanggang pang i-clutch. Di ko alam kung dahil sa pagbabalik sa stock na ito o talagang ganun talaga. Sabi nila bakit ko daw binalik sa stock,
Eh, okay naman daw yung forma nung ano, nung dati na medyo naka-lowered. Yun ang napansin nila, yung mga ano. Okay naman daw yung forma ng low, nung nakaraan, naka semi-lowered, tapos magandang handlebar. Oo, maganda naman. Kaya lang sa ano na, sa talagang hindi na siya pasok sa ano, standard ng ano natin ng paggamit. Kasi lalo na ngayon medyo ano na akong gumamit, harabas na. Pag medyo harabas kang gumamit ng motor, ibalik mo sa stock na ano niya. Stock na kanyang forma. Wala kang pag-aalinlangan gaya nito, ang handlebar talagang solid, matibay. Unlike dun sa isa ko na universal, talagang ingatin din yon kasi may mga tornilyo yun eh. So, kapag hindi mo na-check yung mga tornilyo, baka lumuluwag, mamamalay mo bumiyahe ka. Tumalon na pala, di na wala ka na ng ano, wala na ng handlebar. Kaya ayan, ganyan na ulit siya. Pero gagawin natin ng paraan yan. Stock siya pero kakaiba siya sa ibang mga stock na TMX. Ilagay tayo ng cowling para magka-forma kahit paano. Or maglaki tayo ng gulong, ganon. Lapatan natin ng konti yung gulong para medyo kakaiba siyang tignan. Parang semi-scrambler na ganon. Semi-scrambler na ewan. Kasi tataas pa natin yan guys. Tataasan natin ng konti. Palit tayo ng shock sa likod. Pagka napa-extend ko na yung ano, nagpalit na ako, kaya lang ay binalik ko sa ano kasi ang hirap ng stand. Ang hirap pag umataas yung shock mo tapos hindi ka nag-extend ng stand. Ang mangyayari, lagi kang may baon na dalang extension. Para lang maka-stand ng center stand yung motor. Kaya ang ginawa ko, binalik ko yung stock na ano, na suspension para at least nagagamit ko pa rin yung ano, center stand kahit saan. So pag na-extend ko na yung ano natin, center stand, babalik ko yung kinabit natin dito na mahabang shock. Mas mataas siya sa dati. Ganda dito. Ganda pag ganito ang ano, diba? Kasingi tayo ng malupit. Ang ganda talaga ng handling. Natutuwa talaga ako sa handling ng ano, ng motor. Ang ganda sana yung low rise natin, yung kinabit ko nung nakaraan eh. Ang problema nagka-problema tayo sa ano, nagka-problema tayo sa parking. Okay na sana eh. Pero wala ganun talaga. Wala tayong ano kundi ibalik natin. So ang papalitan ko na lang dito guys yung gulong. Kasi yung gulong natin na ginagamit ngayon, may ano yan, may factory defect. Gumigewang eh. Hindi magandang pagkakagawa. Sarap talagang gamitin Hindi ko man na-experience yung ng Bicol to na stock eh. Tetestingin natin pag umuwi tayo ng Bicol naka-stock. Kung talagang hindi tayo makangalay sa biyahe. Kasi yung ginagamit kong handlebar hindi ako doon nangangalay eh. Yung isa kong universal na handlebar, mataas din kasi yun nga lang maigsi siya. Pero maganda siya sa mga lowered na ano, na TMX bagay. Hindi na kasi ako maglo-lowered guys eh. Kaya baka ibenta ko na lang yung pati yung lowering crown ko. Nakakalingon pati ako dito ng malupit. Nakakalingon ako ng mas mas lingon na lingon sa huli.
Bala ko rin guys mag bar end na side mirror. Ano kaya? Wala kaya ano yun. Hindi kaya takahuli pag nakabarid na side mirror tayo. Kaso bawal yata yun. Pwede siguro sa mga hindi mahihigpit na lugar. Pero gaya dito sa Manila, nako. Mamaya 5,000 tayo. Ano lang pagka hindi na magamit yung side mirror natin. Gamit pa naman okay pa naman. Maganda talaga kapag visible yung ano natin, side mirror guys. Kitang-kita yung likuran. Para iwas tayo sa iwas tayo sa mga biglang singit na Kasi pagka maliit yung side mirror, hindi kita yung likuran kailangan ko pa talagang lumingon. Ayan malayo pa lang kitang-kita mo na kung may sisingit. So maiiwasan natin yung yung salpukan. Kailangan talaga visible yung pinakahulihan kasi maraming kapwa natin na motorista na bigla na lang bibira dyan sa gilid na yan kahit nasa kanan biglang sisingit. Ako rin naman ganun yun nga lang, maingat tayo sa pagsingit pagka hindi lang basta singit, kailangan pakiramdaman natin yung yung sisingitan natin. Gaya nito nasa crossing tayo, yun nice. So ayun mga kasabwat, see you on the next video. So may nagpapaturo nga pala kung paano yung tamang paggamit nitong clutch na motor. Next video ko na lang gagawan. Turuan ko kayong uy engine brake. Engine brake, how to drive.